My dear brothers and sisters, bago po tayo mag-umpisa, inibitahan ko po kayo na magpadala ng inyong liham. Kung meron po kayong mga spiritual faith-promoting na stories sa buhay ninyo, kung paano po kayo naging member ng simbahan na to, or paano po kayo bumalik sa simbahan, or mga karanasan na hindi nyo makakalimutan, na pwede po nating ibahagi sa ating mga tagapakinig. And para po ma-inspire din sila, mapakinggan nila yung kwento natin. Ipadala nyo lang po sa ating email address at makikita nyo po sa screen, and atin pong babasahin sa ating channel. Ang ating topic po ngayon ay tungkol sa makapangyarihang pagbabago ng puso. A mighty change of heart. Umpisan ko po sa pagbabasa sa 3 Nephi chapter 9 verse 14. Narito, ako'y dumating sa mundo upang dalhin ang katwiran sa mundo, upang iligtas ang mundo mula sa kasalanan. Sa makatuwid, lumapit kayo sa akin at kayo'y maliligtas, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban kung kayo'y lumapit sa akin, ay hindi kayo maliligtas. Sa verse na aking binasa, kung paano ang ating Panginoon ay inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya. Para tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Maliban na tayo'y lumapit sa Kanya, ay hindi tayo maliligtas. Ito yung rason na ang ating Panginoon ay naparito sa mundo. Alam niya yung layunin niya, alam niya yung mga mangyayari sa Kanya, yung mga sakit na Kanyang dadaanan. Namuhay siya bilang katulad natin bilang tao. Sa kabila na siya isang Diyos, ay naranasan niya ang hirap ng isang tao. Para tayo maligtas mula sa ating mga kasalanan. Naway ang tingin natin dito ay hindi yung magpapatuloy tayo sa ating mga ginagawang kasalanan dahil patuloy na maliligtas tayo. Kailangan mayroon po tayong desire na magbago. Mayroon tayong bagbag na puso para matanggap po natin ang kapangyarihan ng pagbabago ng ating puso. Tayong lahat ay makasalanan. Nagkakasala po tayo. Pero iba yung nilalabanan natin yung kasalanan
sa nagpapadala tayo sa agos ng ating gusto sa kasalanan. Yung paanyaya ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, mahirap na lumapit sa ating Panginoon kung yung ating mata ay nakatuon sa mundo, tulad na nangyari sa asawa ni Lot, na tumingin siya at naging pillar of salt dahil hindi niya maiwan ang mundo. Kapag tayo lumapit sa ating Panginoon, ituon po natin ang ating mga mata sa Kanya. Alam niyo po, yung natutunan ko sa buhay, ito po'y para sa akin lang. Mawala man yung ating tiwala sa ibang tao dahil nasaktan nila tayo, o sa ating mga leaders, naway di mawala yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Siya'y ating kaibigan, matapat na kaibigan. Hindi niya po tayo bibiguin. Minsan kasi, pag tayo'y nagkakaroon ng di pagkakaunawaan sa ating mga leaders, na-offend tayo ng kapwa natin members, nawawala po tayo. Na minsan yung kasalanan ng iba ay binubuntong natin sa ating Diyos. Yun po yung natutunan ko sa buhay. Na mawala yung mga kaibigan ko, pagtitiwala ko, pero hindi mawawala. At nananalangin ako na tulungan ako ng Diyos sa aking mga unbelief or mahinang pananampalataya sa Kanya. Kasi po sa panahong ito, doon na lang po tayo kumakapit. Wala na pong ibang kaligtasan kundi kay Jesus lamang. Siya ang una at ang huli, ang walang katapusang Diyos. At hindi po tayo maliligtas kung hindi po tayo lalapit sa Kanya. Kailangan na i-unload po natin kung anumang meron na binalikan natin o binabalik-balikan natin yung nakaraan. Ito yung mga bagay na humihila sa atin pababa. Iwanan po natin yon. Buong puso po tayong lumapit sa Kanya. Ang katotohanan po ay nasa Kanya at kailangan po na magtiwala tayo sa Kanyang salita. Dahil bawat salita at pangako na sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay may otoridad at katapatan. Kapangyarihang pagbabago ng puso ay makakamtan po natin at makakaramdam tayo ng pangangailangan sa pagbabago. Ito yung punto sa ating buhay na kung saan nagutom yung ating espiritu. Na dito marirecognize natin na nagkakamali tayo. Na hindi na tayo nagiging masaya
sa ating ginagawang mga kamalian sa buhay. Na gusto natin na makaramdam ng pagbabago sa ating buhay. Doon na magsisimula na hanapin natin ang kapayapaan, ang katahimikan. Magsisimula po yon sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Magsisimula po na magkaroon tayo ng pagsisisi sa ating puso, na kilalanin natin ang ating mga kasalanan. At humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Na dito po magsisi po tayo ng buong puso. At magbigay po tayo ng time para magnilay-nilay sa simula ng pagbabago ng ating buhay. Habang nagsisisi tayo sa ating puso at dinadama natin yung pagmamahal ng Diyos, mararamdaman natin yung oras. Dahan-dahan bumabagal siya. At doon, ma-appreciate natin yung mga simpleng bagay. Yung simpleng nakakahinga tayo. Yung simpleng pagkain natin kinakain. Yung simpleng bahay kubo na meron tayo. Doon natin ma-miss ang pagbabasa ng banal na kasulatan. At doon natin mabubuksan at magsimula tayong magbasa. Bawat letra na nandun ay dinadama natin, na noon binabaliwala natin. At doon na-appreciate natin ang mga nakasulat doon, na tila bang ang Diyos ay nangungusap sa atin. Nagbibigay sa atin ng paalaala, nagsasabi na mahal na tayo, na mayroong pag-asa na magbago. At doon, sa ilang mga taong hindi tayo nananalangin, o nananalangin tayo pero wala sa puso natin, doon magsisimula tayo na ma-appreciate yung panahon na makipag-usap tayo sa Diyos, na ibahagi natin lahat ng sakit na meron tayo, lahat ng mga paghihirap na ating dinadanas, lungkot, frustration, galit, ibuhos natin. At alam niyo po, yung ating Panginoon, yung ating Ama sa Langit, makikinig lang siya. Hindi po niya tayo husgahan. Naiintindihan niya tayo. At doon maramdaman natin yung banal na Espiritu na siyang sumasakop sa atin, nagpaparamdam sa atin ng kapayapaan, nagpaparamdam sa atin, sa ating puso, ng pag-asa.
lahat ng ating mga hirap, kalungkutan, sakit na ating dinadala, tinatanggal ng Diyos. At doon ang banal na Espiritu ay magpapadama sa atin kung gaano tayo kamahal ng ating Ama sa Langit. Doon mararamdaman natin at makikilala ang pagkukulang na meron tayo sa ating Diyos. Hindi na pala tayo nagsisimba. Hindi na pala tayo nakaka-partake ng sacrament, bread and water. Tagal na pala na hindi tayo nakakapunta sa templo. Anong taon kaya yun? Yung last, yung huling taon na nakabalik tayo sa kanyang bahay. Habang dumadaan yung araw at ginagawa natin na bumalik sa kanya, doon natin mararamdaman yung awa niya, hindi lang sa atin, kundi para sa mga kapatid din natin. Dahan-dahan yung pagbabago, gagawa tayo ng mabuti. Kung madapa man po tayo, balik agad. Iwasan na po natin yung mga lugar na wala doon yung banal na Espiritu. Iwasan na po natin yung mga kaibigan natin na nagpapahamak sa atin. Pag alam natin yung tao hindi makakabuti sa atin, iwasan na po natin. Tulungan natin yung mga kapatid natin na gustong magbago. At hinahanap nila yung ilaw ng Panginoon. Ibahagi natin yung ilaw o yung pag-asa sa kanila, yung pagmamahal ng Diyos. Pag ginagawa natin ito, yung kapayapaan ay mapapa sa atin. Sabi sa Alma, chapter 5, verse 33, nagsisipagsaya ako na kayo ay tinawag mula sa isang mapanganib na kadiliman tungo sa kamanghamanghang liwanag ng Diyos. Masdan, ang mga bisig ng awa ay nakaunat sa inyo. At sino man ang lalapit ay tatanggapin at pinagpala sila na dumarating sa Kanya. Dito sa sulat ni Alma, ating mababasa kung gaano naging masaya si Alma na yung mga kapatid niya mula sa kadiliman ay mapupunta sa liwanag ng Diyos. At pinagpala ang mga individual na nakikinig at lumalapit. May kailangan po tayong gawin. Kailangan po tayong maglakad at lumapit sa Diyos. Ganda na tumakbo tayo ng mabilis
para hagkan ng ating Panginoon. Sa Alma chapter 24 verse 10, sinasabi dito, at ipinapahayag din dito sa mga tao ang dahilan ng ating pagsisisi. At ito'y ang kaalaman na ibinigay sa atin ni Jesus na magdadala ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ngayon, masdan mga kapatid ko, yamang nalaman natin ang mga bagay na ito at naligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway. Sa anong araw pa tayo magpapatuloy sa ating mga kasalanan. Yung hamon dito, my dear brothers and sisters, salitang sa anong araw pa tayo magpapatuloy sa ating mga kasalanan. Ito yung tanong na kailan pa tayo ihinto sa ating mga kasalanan? Dahil ito'y binigay sa atin ng Panginoon. Yung regalo ng pagsisisi. Ang ating makikita ngayon sa mundo, pagsisisi ay hindi na nare-recognize ng mga tao. Yung pagsisisi ay hindi na na-recognize ng karamihan. Yung mundo ngayon, yung ginagawa nila is yung drink and be merry, for tomorrow mamamatay na tayo. Nagustuhan ko yung talk ni sister nung Sunday, itong Sunday lang, kahapon, June 16. Sabi niya may isang brother na pinuntahan nila. Yung kwento ni brother ay ganito. Inactive siya ng 10 taon. Isang araw, bumisita sa kanya yung mga brothers and sisters sa simbahan, sa kanilang branch. And sabi niya, pag may pumunta sa bahay ko ngayon ng mga full-time missionaries, babalik ako sa simbahan. Yung mga brothers na yon nag-text kay sisters, sa mga full-time missionaries na mga sisters. And sinabihan nila na urgent, puntahan niyo si brother at mag-share kayo or mag-usap. And dali-dali pinuntahan nila ng 7 o'clock ng gabi. Nang nakita ni brother yung mga full-time missionaries, ay natuwa ito. Ay nagbahagi siya ng kanyang hinaing sa kanya or sa kanila. Sabi ni brother na yung rason kung bakit hindi siya nagsisimba o naghinto siya sa pagsisimba 10 taon na ng mahigit, dahil yung mga members ng simbahan daw, pag nasa loob ng simbahan, nakangiti, nag-shake hands, pero pag sa labas, hindi niya nakita. Hindi nakita ni brother yung ngiti, yung pagiging members. And dahil doon nadismaya si brother at nawala sa simbahan. In that time, parating binibisitaan nila sister si brother. Eh napawi yung kanyang dinadala. And
one day bumalik si brother sa simbahan. Ang mga members ay finellowship din si brother at ganun din yung pamilya niya. Sabi ni sister sa kanyang talk, naturuan yung pamilya ni brothers, yung kanyang asawa at mga anak, at ngayon buong pamilya na sila nagsisimba. Kung tayo nakikinig sa kwento, marami tayong naiisip. Pwede nating sabihin na mahina yung faith ni brother at marami pang bagay. Pero alam niyo po, my dear brothers and sisters, hindi sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon matibay tayo. Pwede malakas tayo kasi nakasabi tayong mahina yung pananampalataya ni brother. Pero habang pinapakinggan ko to, yung antas ng ating pananampalataya ay nakadepende sa individual. Sa time ni brother, siguro hindi pa ganun kalakas yung pananampalataya niya at ganun din nakita niya ang realidad. Kailangan mo rin ng tulong. Regarding po sa sabi ni brother na yung Sunday members, totoo po yun. Hindi lahat pero totoo po yun. May mga time sa buhay natin na during Sunday, we act as members, tuturo tayo. Pero pag lumabas tayo, naway ilagay din natin sa ating puso yung mga turo na ating tinuturo at yung mga turo na ating napapakinggan. Pag nilay-nilay, mayroong counsel na pumasok sa aking puso. As a human being, lahat nagkakamali. Bilang tao, hindi lahat ng pananampalataya o kalakasan sa espiritualidad ay pantay. At kailangan nating kailangan ko maintindihan na dapat kong ilagay ang aking pananampalataya sa Panginoon, sa aking Diyos. Na pag dumating ang araw na yon, ay hindi ako mawawala. Ay hindi ako mawawala sa aking pananampalataya sa Kanya. Kailangan kong maintindihan yung iba. Dahil patuloy pa tayong nagbabago. Patuloy tayong natututo. Sabi nga, if dumating sa point na ma-disappoint ka ng tao, dapat yung mga actions o yung mga ginagawa mo dapat iayon natin sa kagustuhan ng Panginoon. Dapat yung tao na tinutulungan natin ay worth para dumating yung araw na ma-disappoint nila tayo. Tanggap natin. Kasi sabi ng Panginoon, it's better to give than to receive. Pinagpala ang bumibigay sa tumatanggap. Sa Mosiah chapter 24, verse 14 and 15. Nasabi dito at babasahin ko, at ako rin ay aliwin ang kanilang mga puso. Oo, at palalakasin ko sila
sa araw ng kanilang mga pag-uusig. Sa lahat ng kanilang mga kapighatian at palalayain ko sila at sila'y aking tutulungan na hindi magapi ng kanilang mga kaaway. At ngayon, ito ay nangyari na ang mga tao ni Alma ay nagpapatuloy sa kanilang pagdiriwang sapagkat alam nila na palalakasin sila ng Panginoon at mapagtitiisan nila ang kanilang mga pasakit ng may kagalakan. Alam niyo po ang verse na to, yung 14 at 15, ay nahango sa isang kwento na ibabahagi ko ngayon. May isang member na kung saan maganda yung naging conversion niya sa buhay. Nagkaroon siya ng mighty change of heart. Sa 4 na taon, hindi siya naniniwala sa mga missionaries na tuturo sa kanya. Hanggang dumating na nabinyagan siya, iniwan niya yung oportunidad. Umalis siya sa kanila kasi hindi payag yung parents niya na maging member siya sa simbahan. Sa loob ng isang taon, nanirahan yung member na to sa bahay ng kanyang kaibigan na siya ring nag-refer sa kanya sa mga full-time missionaries. Alam niyo po, yung hirap ng dinanas ng member na to. Pero dahil sa kanyang desire na mag-serve sa mission, dumating yung 1 year at nakapaglingkod siya. Nagpasa siya ng kanyang application. After a month, umalis siya ng mission. Doon na siya celebrate ng kanyang birthday. After ng 1 year, ay nakapag-serve siya ng full-time mission. 2 taon. And after ng ilang taon, nakapag-asawa siya sa templo. Nagkaroon siya ng mga calling sa simbahan. Napakaganda ng nangyari sa buhay ng member na to. Sabi nga sa binasa natin, napalalakasin ng Diyos ang kanilang mga puso sa panahon ng mga pag-uusig. Ang kanilang mga kapighatian ay palaliyain sila ng Diyos. At sila'y tutulungan na hindi magapi ng kaaway. Darating talaga sa punto ng buhay ng tao na nagkaroon o magkakaroon ng mga trials. Alam niyo po, dumating sa araw ng buhay ng member na yan, na yung pagsubok ay hindi niya inaakala na dumating at mangyayari sa loob ng simbahan. Nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan or yung miyembro na kapamilya niya ay ginawan siya ng hindi maganda. Na hindi niya lubos maisip na gagawin yon. Dahil sa frustration ng member na to, ay nagsimula siyang gumawa ng mga hindi magagandang bagay. Even though na andun pa rin siya sa simbahan, nagsisimba, nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan kung may time,
Hindi na yung parating nananalangin as before. Bumaba yung espiritualidad ng members nito. Sa loob ng 4 na taon, naging mahina ang kanyang pakikitungo sa simbahan. Pero hindi nawawala sa member na to na patuloy kahit na mahirap, kahit nasasaktan siya, kahit na siya yung mali sa mga mata ng gumawa sa kanya ng masama. Nagpatuloy siya. In spite sa mga kahinaan na meron siya at mga ginagawa niya. Hanggang dumating yung tulong sa kanya na mismong member din. At doon bumalik sa kanya yung alaala at yung tipan niya. At nagpatuloy siya ng maglingkod. Bumalik yung kanyang lakas ng espiritu sa simbahan. At na-appreciate niya yung buhay at nalampasan niya yung pagsubok para sa kanya. My dear brothers and sisters, minsan sa buhay natin, we expect na pag nagbago na yung puso natin, naging maganda na yung takbo ng buhay natin, ay exempted na tayo sa mga darating na pagsubok. Tandaan natin na tulad sa kwento na instead na magpakumbaba yung member na yon, ay pinairal niya yung pride sa puso niya. At hindi ko rin masisi yung member dahil bilang tao, nakakalimot, nadadapa, yung kagandahan ay tumayo siya. Hindi lang para sa sarili niya, ay para din sa pamilya niya. Minsan ganun yung awkward ng moment. Yung mga challenge hindi magsisimula sa labas, kundi sa loob. Kaya marunong tayo magpakumbaba, humingi ng tulong sa taas, at magpatuloy sa paglalakad. Tulad ng pangako ng Diyos, sabi niya sa Mosiah chapter 24 verse 14 na ating binasa. Naaliwin ng Diyos ang ating mga puso. Palalakasin niya tayo sa araw ng ating mga pag-uusig. At sa lahat ng ating mga kapighatian na nararanasan. Palalayain tayo at tutulungan tayo sa mga pagsubok at mga kaaway at nag-aapi sa atin. Malalampasan natin to. Malalampasan mo yan, dear brother or sister. Iba't iba kasi tayo ng mga sitwasyon sa buhay. Sa atin yung problema natin pera, yung problema ng iba yung sarili nila, yung problema ng iba is yung pamilya, estado sa pamumuhay, paano makahanap ng trabaho, paano ma-provide yung mga pangangailangan ng pamilya at marami pa. Kahit saan man tayo, ano man yung nararamdaman at dinadanas natin, ibahagi po natin yon sa ating Panginoon. Magpakumbaba po tayo at magsisi. Hingin po natin ang tulong niya. My dear brothers and sisters, kung ating pag-usapan yung katotohanan at realidad, hindi madali ang pagpapatuloy kung magkakaroon na tayo ng pagbabago sa ating puso.
Especially sa panahon ngayon. Yung challenge dito is paano natin mapapanatili. Paano tayo mag-i-endure hanggang sa huli. Kasi kahit na anong tingnan natin, kailangan na magkaroon tayo ng patuloy na pangunawa at pagbabago. Sa panahon ngayon, tinitest tayo ng pera, oportunidad, tulad na nangyari sa ating Panginoon. Naway maging inspirasyon yon kung paano niya tinanggihan, itinakwil, nung nagutom siya, nung pinakita sa kanya yung yaman ng mundo, pinakita sa kanya na kaya pa niyang tawagin yung mga anghel niya para hindi siya matisod. Pero pinatunayan niya na kaya natin na malampasan ang bawat temptasyon. Kasi ang realidad dito, pag ando na tayo sa point ng oportunidad ng pera, karangyaan, naway hindi mawala sa ating puso yung pagbabago na ating nararamdaman. At kung matisod man tayo, tandaan natin na may pagkakataon tayong umunlad at matuto. Matuto tayo sa mga pagkakamali natin. Maging halimbawa tayo sa kapwa natin. Kasi iba yung nangangaral tayo na pinamumuhay natin yung salita na sinasabi natin. Hindi yung pagbalik natin sa realidad ng mundo. Pagkatapos ng linggo, babalik tayo sa trabaho natin, sa bahay natin, mga kaibigan natin. Nakakalimutan na natin yung mga turo na ating nadidinig, yung mga turo na ating sinasabi. Ako nasaksihan ko yun. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 16 verse 24, babasahin ko, sapagkat sino mang ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Lahat tayo may pinapasan na krus. Lahat tayo may challenge na hinaharap araw-araw. Huwag tayong pahahatak sa mundo. Ialay natin yung ating sarili sa paglilingkod sa Diyos. Yung ating personal desire na sometimes maganda yon. Yumaman tayo. Marami tayong pag-aari sa mundong ito. Kapag yun ay ginagawa natin yun para sa Diyos. Para gamitin natin yung meron tayo sa paglilingkod sa Kanya. Para maibahagi na sa iba yung mga blessings na tatanggap natin. Hindi ibig sabihin na pag tayo sumusunod kay Kristo, dala-dala natin yung krus natin, ay nagpipigati tayo araw-araw. Dito masusukat natin kahit na mayroon tayong mga challenges, pagsubok, ay nagiging masaya tayo.
Kasi yung paggawa ng kabutihan at tama, andun yung kasiyahan, ang tunay na kasiyahan. Makakamit natin ito pag mayroon tayong mapagkumbabang puso. Mapagkumbaba tayo na makinig at pakinggan ang mga payo niya sa atin. Na maramdaman ang promptings ng banal na Espiritu sa atin. My dear brothers and sisters, hindi natin kailangan na suyuin ang mundo. Suyuin ang sinuman. Tandaan natin na lahat tayo pantay-pantay. Nilikha tayo ng Diyos ng pantay-pantay. Oo, nakakaangat ang iba. Mataas ang posisyon. And minsan, dinitiktahan tayo. At minsan, nakakalimutan natin. Meron pala tayong family evening. Time na pala para sa pamilya ko. Pero nakakaligtaan natin dahil sinusunod natin yung nakakataas sa atin. Na minsan, hindi na part ng ating obligasyon yon. Dahil gusto na nating ma-please nakakataas sa atin. Tandaan natin na wala nang mas mahigit pa or nakakalungkot kung tayo naging mahigit sa labas ng bahay natin at failure tayo sa loob. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pakikinig. Alam ko po na hindi madali yung paglalakad ng matuwid at tama. Lalo na sa mundong ginagalawan natin. Na ang mali ay ginagawang tama at ang tama ay ginagawang mali. Nagpapatotoo ako na pag gumawa tayo ng tama, kahit na may mga challenges, ang tama ay tama at ang mali ay mali. Nagpapatotoo ako na pag gumawa tayo ng tama, sa bandang huli, maririp natin yung blessings na inihanda ng Panginoon para sa atin. Nagpapatotoo ako na pag sinusunod natin ang Diyos, yung mga ways niya, yung mga pag-uugali niya, magiging simple, napakaganda at kanis-nais ang ating magiging buhay dito sa mundo. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Mahal po tayo ng ating Ama sa Langit. Patuloy po tayo na magpanalangin para makipag-usap sa Kanya. Patibayan ang ating relasyon sa ating Ama sa Langit. Bilang Ama, gusto niya kung ano yung nakakabuti, ano yung nakakapag-unlad sa atin. Ito pong lahat ay aking iniiwan sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Amen.